Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Hub, Kabanata 5, talatang 17. Hub 5:17. Ito ang sinasabi: mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa, pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak sa magandang umagang ito, Panginoon, upang ikaw ay pasalamatan sa isang gabing na daan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas. Panginoong Hesus, sa umagang ito, aming inilalapit sa inyo ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos. Pagalingin sa karamdaman. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa karamdaman, O Diyos. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa banig ng karamdaman. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila sa pagbabiyahe, O Diyos. Kung sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, proteksyonan mo sila, O Diyos, sa daan. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon. Tapos tulungan mo sila makarating na maluwalhati sa kanilang pinapasukang trabaho. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kapastoran. Ikaw ang kanilang dinadala, Panginoon. Ingatan mo ang lahat ng kapastoran, Panginoon, na sila'y naglilingkod sa ubasan ng aming Diyos na makapangyarihan. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila, maging ang kanilang buong pamilya, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga pagsubok sa buhay, sa mga tukso, upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, na walang daladalahing mga problema, mga pagsubok sa buhay, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nawawala ng mga tahanan dahil sila po ay nasunugan, Panginoon. Ingatan mo po ang aming mga kaibigan ito, Diyos, na nasa mga evacuation center dahil ang kanilang tahanan ay nasunog, Panginoon. Proteksyonan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na ang mga matatanda at mga bata, Panginoon. Patuloy mo silang pandungan ng iyong banal na kamay upang sila, O Diyos, ay hindi magkaroon ng mga karamdaman. Naway ang aming mga leaders
ay mag-abot ng tulong, Panginoon, para sa aming mga kababayan ito na nasunugan. Amin ding inilalapit, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, nagtiis ng hirap upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ingatan mo po sila, Panginoon, lalong-lalo na sa lugar na magulo, katulad ng Israel, Lebanon, at iba pang lugar sa Middle East, Panginoon. Nabalitaan namin na may mga Pilipino ang nadamay sa giyera ng Israel, Panginoon. Meron kaming mga kababayan na naroon sa hospital dahil sila nabagsakan dahil sa pagbomba ng kaaway ng Israel, Panginoon. Proteksyonan mo po, Panginoon, ang iyong bayan upang ang bawat tao, bawat mananampalataya ay hindi mapahamak, O Diyos. Panginoong Hesus, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nag-migrate sa ibang bansa, naninirahan na sa ibang bansa, Panginoon. Sa Canada, sa US, Panginoong Hesus, sila po'y ingatan mo, tulungan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita sa lugar na yun upang maraming mga tao na madadala sa paanan ng aming Diyos at sila, Panginoon, ay maligtas din. Aming inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas, O Diyos. Bigyan mo po ito ng kapayapaan, lalong-lalo na sa politika, Panginoon, na maraming nagbababangayan. Lord, ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Kaya kami humihiling sa iyo, Diyos, na patuloy mo kong bigyan ng kapayapaan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Gayon din po ang mga leader namin. Pagpalain mo sila, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay, na makagkaroon sila ng magandang ugnayan sa mga tao, pagtulong sa mga tao, at gampanan nila ang tungkulin nila bilang aming mga leaders upang maproteksyonan ang mga tao, Panginoon, ang iyong mga anak. Panginoong Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda, na patuloy mong ingatan sila sa laot ng karagatan upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak. Maging ang aming mga kaibigang mga magsasaka, nagtatanim ng mga palay, prutas, gulay at iba pa. Tulungan mo sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Panginoong Hesus, maraming salamat po. Ito ang aking dalangin na may papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang aking pong pagbubulay-bulayan ay ang disiplina ng Diyos. Ito po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan. Ang disiplina ng Diyos. May isang bata na medyo malikot. Malikot siya. Isang araw, natamaan niya yung base ng lola niya at nabasag ito. Sa sobrang takot ng bata, tinako niya yung mga basag na piraso ng base. Pagkatapos ng ilang araw, dahil sobrang guilty na siya, inamin niya sa lola niya
ang nangyari. Ayun, nagalit ang lola niya. Pero hindi ito nagalit dahil nabasag ang vase. Nagalit ito dahil hindi sinabi kaagad ng bata ang nangyari. Sabi ng lola niya, paano kung nasugatan ka pala at hindi ko alam? Huwag na huwag kang magtatago ng ganyang information ulit. Kaibigan, kailan ka huling dinisiplina na ng iyong magulang? Nagalit ba sila? Pinalo ka ba nila o sinigawan? Naalala mo ba kung ano ang iyong ginawa at kung bakit ka din nila dinisiplina? Ang disiplina na galing sa mga magulang na nagmamahal sa atin ay para sa ating kapakanan. Ginagawa nila ito upang maiwasan natin ang pagkakamali at nang hindi na tayo lalong masaktan balang araw. Lahat tayo ay nakaranas ng pagdidisiplina mula sa mga nakakatanda sa atin noong bata pa tayo. Di ba, kaibigan? No? Lahat tayo. Pero paano na ngayon, mga kaibigan? Paano na ngayon? What if may nagawa kang masama o nagkasala ka? Ayon sa Hebreo, Kabanata 12, talatang 5 hanggang 6, ang Diyos ay isang ama na nagdidisiplina sa mga minamahal niya. No? Dinidisiplina pala tayo ng Diyos kung tayo'y kanyang mga anak, minamahal niya. Mapalad ang taong dinisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Ayon sa Hub, Kabanata 5, talatang 17. Kaya huwag kang matakot, kaibigan, na disiplinahin niya at huwag mo rin itong ikasama ng loob. Mahal tayo ni Lord. Kaya minsan, kailangan natin ng disiplina. Concern siya sa atin, mga kaibigan. Concern ang Diyos sa atin. Lalong-lalo na kung ikaw ay anak niya. Minamahal ka niya. Di ba? Tayo ay dinidisiplina. Mga kaibigan, ito ngayon ang hamon sa atin. Pwedeng gamitin ng Diyos ang ibang tao para magdisiplina sa atin. Tulad ng magulang, pastor, at spiritual ate at kuya. Kung nagdaramdam ka sa Panginoon, kaibigan, o sa mga taong ginamit niya para magdisiplina sa iyo, hingin mo sa Panginoon na tanggalin niya sa iyo ang ganitong pakiramdam at magpasakop ka sa kanila. Kung may kilala kang spiritual brothers or sisters na nangangailangan ng disiplina at meron kang leading from the Lord na pagsabihan siya, sabihan mo siya ng may pagmamahal. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa salitang aming napagbubulay-bulayan sa umagang ito tungkol sa pagdidisiplina. Oo nga po, Panginoon, kapag mahal mo ang isang tao, kapag ito'y nagkamali, kailangang disiplinahin upang hindi na siya magkakamali muli. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy mong gabay at patnubay sa iyong mga anak. Lord, sa mga time na ako ay nagkasala,
Salamat sa inyong pagpapatawad. Tulungan po ninyo akong tanggapin ang pagtutuwid ninyo. Help me remember na mahal ninyo ako, kung kaya't dinidisiplina ninyo ako. Panginoon, naway matutunan ko po sa naming magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob po ninyo sa amin. Matutunan po namin ang makontento dahil ito ay mahalaga. Kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito, ang importante, Panginoon, ay ito'y galing sa aming Diyos na tagapagligtas. Panginoong Hesus, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal na at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Lord, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nanliligaw ng landas, naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang iyong mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen.